Ania ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Kanhing pineriso, gipusil, samtang nagabaktas sa dalan. Duha ka panimalayog sakyanan nasunog. Kapin 600 residente sa Purok, Cagasan, Barangay Poblasyon nakadawat og food pack. South Cotabato Province gipailom na sa state of calamity tungod sa El Nino. Og libreng ospital sa Polomolok gidahig operasyon laumang sugdan sunod bulan. Surgeon, maayong hapon. Adlawng Sabado, Abril 27, tuig 2024. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga maghatod sa inyong mga balita, dili lamang sa Surgeon, ingon man sa managlahing rehiyon. Ug kini ang Ronda Brigada. Usa na usab ka lalaki ang laing biktima sa pagpamusil sa Jensan. Gipusil kini samtang nagabaktas sa dalan. Ibrigada mo enemy Mugpon. Usa ka samad sa tuo nga kilid sa iyahang lawas ang naangkon sa usa ka lalaki human kini gipusil sa riding in tandem alas 11 pasado sa gabii Abril 26 sa Porocotso, Lagaw, Tubuayan Road, National Highway, Barangay Lagaw, Jensan. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Banjong Garcia hamtong ang pangidaron og residente sa Mulavi Street, Barangay Lagaw. Sumala pa sa nakasaksi sa panghitabo, nakita niini nga gikan sa usa ka imnanan sa Buayan Road ang biktima og pauli na unta kini sa ilahang panimalay. Gibana-bana ang 50 metros gikan sa imnanan kalit matod pa nga gipusil ang biktima sa duha ka tawo nga nakasakay sa motor. Rason nga nakasandig ang biktima sa poste sa kuryente. Basta nadungog na mo sa oras ato na buto. Pagtanaw ko, kaisa lang nga buto. Pagtanaw ko sang iyang sanina nag-aagas ang dugo sa tiyan. Nagdagan ko dito sa basketballan sa mga parente diya kay taga Baliti man na, taga Mulabi man na. Nakakita ko si kada parente niya, gidagan nila dire. Pag-abot ko dire, nakarga na, nadala na sa ospital. Dugang pagbutsyag ni Kukoy, duha ka tawo ang ulahing nakauban sa biktima sulod sa imnanan. Yung tatlo nag-inom dire sa may inumanan. Tapos ubog naman to isa, pauli na to sila. Tingala amin na pag-abot diya sa may unahan diya sa may poste, nakadungog mi buto. Pagtanaw ko, ang nagiinom diri nakasando, siya gyud ang gipusil. Oh, ang motor ato diretso, may kauban siya na babae. Samtang blanco sab ang pamilya sa biktima sa krimen tungod wala matudpay nakalalis ang ilahang amahan sa nahisgutan nga lugar. Wala pa ma'am ba? Wala pa hindi ka ba lumanggod? Hindi pa po siya ka-istorya ka. Hindi pa siya ka-istorya ba? Wala man ma'am. Dito siguro lang sa inumanan siguro. Adugan na siya nakagawas ma'am. Siguro mga 2 years na siguro na siya. 4 years na dito no? Drugs man to. 9165 matter na. Sa bahin sa kapulisan sa Lagaw Police Station, gisuta nila ang ilhanan sa mga sospek nga sakay sa usa ka motorsiklo asa ang isa niini usa matud pa ka babayi. Gipalawman usab sa otoridad ang investigasyon kung unsa ang motibo sa mga sospek sa pagpamusil. Kahibaluan, ikatulo na si Garcia sa mga biktima sa pagpamusil sa Jensan sulod lang sa usa ka semana ning bulan sa Abril 2024. In the heart of changing lives, kini si Enemy Mugpon, Brigada News. Usa ka pulis ang patay human malambigit sa disgrasya ang ilang gisakyang patrol car samtang padulong sa Glan, Sarangani Province. Nadala pa sa ospital ang pulis sa gideklarang patay sa mihiling nga doktor. Ibrigada mo Richel Gubalani.
Tanggal ang mga railings. Mao kini ang hulagway sa dalan sa Purok Lower Lasang, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani Province. Human kini gidaro sa police patrol car nga gisakyan sa upat ka pulis nga mga miyembro sa Sarangani First Provincial Mobile Company. Padulong unta ang moong patrol car sa Glan, Sarangani Province aron mohatag og seguridad sa gipahigayong programa sa lugar. And yung grupo nga nila Patrolman Gerson Gasco is part ng security. So while proceeding dun sa area, na-aksidente yung kanilang mobile car, accordingly, while going up, nakasagasa ng isang solid object na nag-reason kung bakit sumabog yung gulong at nag-swerve sila. So yung pag-swerve nung sasakyan, na hit nila yung railings nung street. Sa maong insidente, patay si Patrolman Gerson Gasco, 26 anyos, residente sa Malungon, Sarangani Province. Nadala pa sa ospital ang pulis, apan pipila ka oras gideklarang patay sa mihiling nga doktor. Mutunol usab og tabang ang kapulisan ang nabili ni Gasco nga doon na pa'y ginapaeskwelang igsuon. Meron kami mga assistance na provide sa kanya. At the same time, kasi yung kanyang pagkawala is also parang considered na killed in police operation, kaya papasok siya sa yung presidential assistance natin na galing sa presidente mismo yung bibigay sa kanya. At yung mga insurances sa Philippine National Police like katulad ng PSM-BFI. Samtang giko sa SPPO ang pulis nga nagmaneho sa moong sakyanan alang sa dugang investigasyon kalabot sa insidente. Mast usag sa SPPO, sinyales sa ilang pagsubo sa kamatayon sa ilang personahe. In of changing lives. Kini sa Brigada Richard Brigada News. Dakpan sa akto ang usa ka 24 anyos nga babae nga nagapangawat sa usa ka convenience store sa Barangay Labangal, Jansan. Matud sa nakasaksing sales boy, dunay suspetsado apan nakaikyas. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo Lizel Labajo. Arestado ang 24 anyos nga babayeng residente sa Barangay Sinawal, Jansan. Kinihuman madakpan nga mangawat sa usa ka convenience store sa Purok Malipayon, Barangay Labangal. 5 ka gatas, cheese ug sanitizing wipes ang iyahang gikuha nga mokabat sa 700 pesos. Gisulayan pa og tago sa iyahang bag ang kinawat, panasakpan gihapon kini. Then gitapok niya sa school supplies. Then nag-observe siya kung napabay iba na tao. Then gianam-anam na niya og sulod sa iyahang bag. Ang iyahang bag, ma'am, is wala joy kaunod-unod, ma'am. Wala mga gamit kundi pang saan siya? Pang sudlanan jud siyang gipangkuha, ma'am. Dugang panitamatod pa sa CCTV nga dunay kaubang duha pa ka individual ang suspect apan anaa lamang sa gawas nagpaabot. Nakaitom siya tanan na sexy short og upper nga black. Then ang katong isa, ma'am, is dokoon siya nga gay Japon, ma'am. Moto siya. Dito lang sila nagatang sa gawas, ma'am, kay nag-observe sila. Then is na ako dito sa walk-in area. Then nag-arrange ko sa mga drinks dito, ma'am. Then naka-aktuan jud siya nga nakita jud namo nga gipang anam jud niya gapasulod siyang bag, ma'am. Then katong nga time is na ako'y gunit na cellphone na videohan pod nako siya. Nagdumili na sa paghatag og pamahayag ang babayeng nadakpan at tubangan sa kamera. Sa amuang pakighinabi kaniya, iyahang gibutyag nga plano ni ibarter ang mga nakawat ug tambal sa iyahang anak nga dunay pneumonia. Hinuon plano nga makig-areglo ang pamilya sa dinakpan sa tag-iya sa convenience store. In the art of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.
Duha ka panimalay sa usa ka subdivision sa barangay San Isidro Jensan ang nasunog pasado alas 12 kaganinang udto. Ang sunog nagikan sa ginaayong sakyanan. Nagabalik si Lizel Labajo. Minuto lang, inga na matud pa kapaspas nga mikatag ang kalayong hilamoy sa duha ka panimalay sa usa ka subdivision sa barangay San Isidro Jensan. Kalit lang matud pa nga dunay nibuto sa ginaayong sakyanan sa tag-iya sa panimalay. Katong nag-change kami ng fuel filter. Sa sasakyan di na kaya kasi yung apoy masyado na malakas sa loob. Pag open ko ng door, tumawag yung apoy, sinarado ko yung door. After siguro mga 2 minutes, sumabog yung pinto ng door. Tumama doon sa wiring. Yun na, mga 5 minutes. Sunog ng Isulayan matud pa niya og pagawas ang nasunog nga sakyanan apan wala na nakaya tungod ni katag na dayon kini sa duha ka panimalay. Wala usad pa sila na salba bisan usa ka gamit sa ilahang puy-anan. wala na gid, zero na gid, ma'am. Zero na po wala. Ito na yung salba ng gamit. lang to siya sa usa, sir? Sa pagsabog ng sasakyan. Hindi ko faulty wiring siguro, hindi ko lang baka nagkaroon ng faulty wiring yung sasakyan. Usa sa nakasaksi sa nahitabong sunog si Jericho Tagal, empleyado sa car wash nga tapad lang usab sa nasunog nga balay. Una-una, gamay pa siya ma'am, pero pag buto sa truck mo, itong nikatag ng kalayo diri sa balay. Pati ninapil diri spikas. Nahitabo ang sunog pasado alas 12 matud pa sa udto. Gani sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection kan BFP Jensan, gibana-banaan usab nga anaa sa kapin 200,000 pesos ang damyo sa nasunog nga duha ka panimalay og sakyanan. In the heart of changing lives, kini si Lizel Labajo, Brigada News. Kapin 600 ka residente sa Puro Cagasan, Barangay Poblasyon, Polobolok, South Cotabato ang nakadawat og food packs. Ang pagpanghatag og ayuda humangi pa ilaw ang probinsya sa South Cotabato sa state of calamity. Ibrigada mo Dani Kasi. Dungan sa ika-32 nga anibersaryo sa Purok Cagasan ang pagpanghatag og food pack sa kapin sa 600 nga mga residente. Usa ang senior citizen nga si Nanay Susan Batyansila sa mga nakadawat. Karon matud pang nga lisod ang panahon, dako na kini nga tabang aron nga makasugakod sa pang-adlaw-adlaw. Dako kay akong pasalamat kay sa kapigado karon. Dako kay po di katabang sa amoa nga walay mga trabaho. Igora nagpaabot sa senior citizen. At least dugang-dugang nagdako kay pasalamat mi nakadawat mi ingon ani. Salamat ko kay Mayor sa iyang mga programa, sa iyang ayuda diri sa Cagasan. Thank you so much po, Mayor. Ang pagpanghatag og food pack sa maong purok dungan sa pagpailawom sa state of calamity sa probinsya sa South Cotabato. Salamat ko kay Mayor Engineer Bernie Parinsya nga dako gyud tabang para diri sa kuwang purok kay karong panahon na pod timing po nga tig-init jud. So daghang kayong salamat. Karon mga simanaha or the following week magkaroon sa another natong rice or food pack distribution. Gumika ng atong provincial government of South Cotabato nag-declare na og ang South Cotabato is under the state of calamity. Lauman matud pa nga masundan pa ang pagpanghatag og ayuda sa munisipalidad sa Polomolok. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi sa Brigada News Jensen. Brigada News. At ang isa among pagbalik. Rotational brownout masinatian sa pipila ka lugar sa Jensen. Samtang 140 ka mga sakos sa basura na kolekta sa barangay Tinoto, Maasim, Sarangani Province. Og 50 million pesos OCD Command Hub sa Soxergen, giablihan na. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda. Brigada. Walay tsansa nga magdeklara og state of calamity ang syudad sa General Santos dungan sa nasinati ang kainit. Kinitungod, wala nakabuot sa syudad ang minimum nga damyo sa epekto sa El Nino. Ibrigada mo Richel Gubalani. Dili pa makadeklara og state of calamity ang General Santos City, kini ang gibutyag ni Merlinda Dunasco, labaw sa City Agriculture's Office.
Kini tungod wala pa nakaabot sa requirements ang damyo sa El Nino sa syudad. Ang amo ang area damage, no, nga ingon na ako og mga 114 hectares naman. Yang atong losses is wala lang gani 1% kasi 6,721,527.43, diba? Opo. So, ang total agri-land is 11,886 hectares. So, kung 30% ni Ana, dapat ang atong area damage, moabot siya 3,565. Sa forecast sa Pag-asa Gensan, gibutyag ni Benrio Binyan nga mopadayon pa ang tumang kainit hangtod Abril ug unang semana sa Mayo. Antos-antosan sa nato karong April o padulong ngay pa og May. Pero mga June, July, inana maka-experience na ta mga pag-ulan. Maging normal na. Liyon ni ini gibutyag ni Donasco nga dunay 24 million pesos nga pondo ang Gensan nga gamiton sa pagtabang sa mga apektadong mananagat ug mag-uuma. Dugang ni Donasco dunay assistant ang syudad ug Department of Agriculture sa Region 12 sa mga mag-uuma apan gihulat pa ang pag-ulan aron kini ang matunol sa mga apektado sa kalamidad sa rehiyon. Gatusan na ka mga mag-uuma ang natalang apektado sa nasinatiang El Nino. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News. Tungod sa epekto sa El Nino, gipailom na sa state of calamity ang probinsya sa South Cotabato. Kainamdumang mukabat na sa 201.9 million pesos agricultural losses ang natala sa probinsya. Ikaupat na ang South Cotabato Province sa mga nagdeklara og state of calamity human ng Sultan Kudarat, Basilan ug Maguindanao del Sur. Alayon niini, miduso ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office og budget nga 25 million pesos aron tabangan ang mga apektado sa tag-init sa tibok probinsya. Lakip na ang mga mag-uuma. Base sa taho sa maong opisina, 5 sa 11 ka munisipalidad sa probinsya ang mas apektado sa El. Tungod sa nagkakusog nga demands nga sa kuryente ning ting-init, posibleng makasinati og rotational brownout ang pipila ka lugar sa Gensan matag peak hours tungod sa giimplementang load shedding ang mga apektadong barangay. Atong sayron, ibrigada mo Lizel Labajo. Dili lang tag-isa apan tigduha kung nagagamit og electric fan si Nanay Gina Wallace, resident sa San Isidro Gensan. Sa ilahang panimalay, 5 matud pa ang electric fan nga ginagamit buntag hangtod gabi. Ang 1,500 pesos matud pa niya nga electric bill ni aging bulan karon 2,500 pesos na. Kining tanan tungod sa dili maagwantang kainit sa panahon. Pag mata pa lang sa mga bata, naga-start na jud siya og andar tungod sa kainit sa panahon kay kasi murag di ta mabuhi nga walay hangin. Ang laundry shop nga ginatrabahuan ni Mary Jane, sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, nagaandar ang mga laundry machine ay ma-extend pa kini kung dunay brownout. Pero taga-kwan gid siya ma'am, diri sa mga brownout gid siya taga 1 PM to 2 PM. Adlaw-adlaw gina ma'am diri sa mua. Nya ano gid among laundry ma'am, mapending gid labi nang kanang nami laundry na kwan. Mapending. Tungod sa nagkakusog nga demand sa kuryente, nag-implementa ang Socoteco 2 og load shedding kon rotational brownout sa pipila ka feeder sa Damaleryo nga mao ang feeders 21-227 ang mga barangay nga apektado niini. Mao ang Barangay Tambler, Fatima, San Jose ug Barangay Apupong. Lakip usab ang Leon Liedo Substation sa magpahigayon og load shedding nga posibleng masinatian anaa sa alauna hangtod alas 3 sa hapon. Kung kinahanglanon lang, kung moabot gid siya critical level ang loading sa ato mga substations, diha tong possibility nga mag-load shedding kita mo palong og mga feeders. Ato siyang ipahibalo nga dili ni siya permanente sa usa ka feeder kun dili on rotation ug i-implement lamang kung gikinahanglan. Kini aron masiguro nga dili maabot sa critical level ug anaa lamang sa limit ang load niini. Naa gani mga panahon no nga nanagid na kumbaga puno na gid kayo yung loading which is not also good on the
on the part sa ato ang technical aspeto tungod kay i-overstrain nato ang paggamit sa atong equipment o dili gid na siya maayo. Kini nga mga infrastructure very costly o dili dayon available. Kani atong pre-pandemic, commercial customers matud pa ang kusog mo gamit og kuryente. Apan sa kasamtangan, mauna ang residential customers. Ang ingon nato nga residential customers ang mas dakog share kubaga sa ato ang power purchase or power requirement. Daghan gyud ang ato ang residential customers sa pagkakaron. Gani ongoing ang rehabilitation, pagbalin og loads o pag-procure og substation formers sa Socoteco 2 tungod kusog nga loading. Panawagan niini sa katawhan, mao ang padayong pagtipid sa ilahang ginagamit nga kuryente. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News. Nagkahiusa ang mga miyembro sa Rotary Club of Metro Coronadal, Coast Guard, Kapulisan ug mga national agency sa pagpanguha og basura sa baybayon nga bahin sa Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani Province. 140 ka sako sa basura na kolekta. Ibrigada mo, Enami Mugpon. Mikabat sa 140 kasako sa klase-klaseng basura ang nakolekta sa daplin sa baybay sa Barangay Tinuto, Maasim, Sarangani Province. Dungan kini sa coastal ug underwater clean-up sa mga miyembro sa Rotary Club of Metro Coronadal, kauban ang Sarangani Police, Coast Guard, barangay officials ug uban pa nga mga national agencies. Ito po yung na-identify naming area na kung saan gagawin itong coastal and underwater cleanup drive. Now, by the way, hindi lang po ito coastal lang, no? Unlike other activities na nandito lang sa baybay lang naglilinis. We also have volunteer scuba divers, no, from other NGAs and yung mga private organizations po na talagang sumuporta sa ating activity. And also, this is because we have just celebrated the Earth Day, di ba? Last April 22. No, so ito po yung parang respond namin, no, to the call, no, of taking care of our environment. Napili matud pa nila ang Barangay Tinuto nga hinluan tungod daghan ang basura nga anaa sa dagat nga nadala sa mga balod gikan sa laing mga lugar. Kung makikita natin, no, yung area ng Tinuto kasi para siyang pa-cove. So kapag norte, yung hangin, yung lahat ng mga basura sa ating karagatan, so napupunta dito sa ating area. So yung massive waste natin naradagdagan kasi nga it is because of other neighbors nga area nga naanod yung mga basura, so napupunta siya dito. Number one, good ang concern sa amo ang barangay is the solid waste. So karon sa new admin na ami ginahimo nga with the mga councilors nga ga-support po sila nga sa maong ordinansa proper waste disposal of our basura. Isip usa sa mga volunteer, nalipay usab si Mary nga nahimo siyang kabahin sa aktibidad aron mamintinar ang kahinlo sa naisgutang lugar. May alam naman natin kung gaano kahalaga po yung kalinisan ng ating coastal area. So like these, kahit sa malayo, kapag kaya naman nating tumulong, of course, tutulong kami. Kahit naman na hindi kami taga dito, alam namin apektado pa rin talaga kami at the end of the day kasi tumitira tayo sa isang mundo lang and connected lahat ng dagat. So, gusto namin maging part ng, kumbaga, change na positive sa community. Nagkakaroon lang ng water pollution pag ang tinatapong na wastewater ng mga industry is talagang malala. Pero kung basura lang naman ang pag-uusapan, wala naman itong masyadong effect sa tubig. Ayun nga lang, affected yung mga breeding places ng mga isda natin. So of course, instead na maliguan yung area, pero pag maraming tinatapong basura, so iiwasan ng tao na maligo dahil hindi na siya safe. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon, Brigada News.
Giablihan na sa Office of Civil Defense sa Soccergen Region ang ilang bagong office building and government o command center. Ang 50 million pesos worth nga pasilidad na himutang sa Barangay Baluan, Jensan nga magsilbing government control and command center sa rehiyon. Present sa pag-abli sa pasilidad si OCD Undersecretary ug NDRRMMC Executive Director Ariel Nepomuceno ug mga opisyal sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno sa rehiyon. Ang pasilidad magsilbing emergency operations kung adunay kalamidad. Nandito yung pinaka-command center, makikita natin ang sitwasyon tuwing may calamities. Pero mas importante, yung paghahanda bago dumating yung mga kalamidad. Kagaya ng El Nino, dapat pinaghahandaan niya long-term solutions. Approval na lang sa Department of Health kung DOH ang ginapaabot aron opisyal na nga maablihan sa publiko ang Polomolok General Hospital nga muhatag og libreng serbisyo sa katawhan. Ibrigada mo, Dani Kasi. 5% na lang ang nahabilin aron makompleto na ang hospital nga ipadagan sa local government unit sa Polomolok. Matud pa, finishing touches na lang ang kulang niini og approval sa Department of Health nga license to operate. Pagka Mayo, iato na silang iuryat atong mga employees sa Polomolok General Hospital. Then, inigabot sa license to operate, larga na dayon nato kay na-orient naman nato ato ang mga employees. Ang ipatugod nga ospital, dakong tabang matod pa kay Nonoy Alulod tungod dili na sila magkaproblema kung ugaling nga mahospital. Kana mas tabing pinakamaayog yun na kung himuon niya ang mga libre sa mga problema namo sa mga kaming mga kabos nga mahimo kaming malibre niya sa atong hospital. Ang maugin na pinakagwapo gid sa among kinabuhi nga kaming mga kabos ba nga mahimo niya kaming mga kadawat og kalipay nga maayong among mga balitian tungod pinaagi lang sa walay bayad ba nga kaluoy lang sa among. Nasayran nga sa kasamtangan, out of patient lang una ang ginakonsidera sa mga hospital. Samtang ginahulat pa ang pagtugot nga maka-operate gikan sa DOH. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi sa Brigada News Jensen. Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang kabrigada Phone Incorporated alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og ginabang. Alang sa cash donations, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 00005576071. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Ug sa mga gustong mahimong brigada volunteer, pwede punta mo mudang din sa istasyon o magpalista. Mga kabrigada, usa sa rason nga ligon ang relasyon nimo sa imong partner kung dili luyang imong performance sa romansa. Busa mister, ipakita o ipabati kaniya ang imong pagmahal. Tumar og Drive Max Capsule nga adunay tongkat ali. Ang tongkat ali mao ang responsable aron mapatasan ang imong testosterone level nga mao'y rason aron dili daling maluya ug makabot gayud ang maximum performance sa romansa. Drive Max Capsule, lalaking laging umaangat. Mao ka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlaw Sabado. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa NIM sa Brigada TV. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Way sagol nga baka tanan alang sa kamatuoran. Ako si Brigada Hannah Perez, in the heart of changing lives. So kini ang Ronda Brigada.